Bakit? Mga kababayan, ganito po ang nangyari. Kung naalala niyo po mga kababayan, yung mga senador, congressman at mga politiko ay every year po kasi naglalabas ng salin tong mga to. Kung naalala niyo nga, ang salin nga ni PBBM ay nasa 1 billion kay Tulfo, kay mga bilyar nasa 1 billion, no? Tapos tag 200 million, 300 million itong sila Lacson, sila Subiri, ya. Oo, sila Jinggoy, sila Tito Sen, oo, naglabasan na mga si Risa Hontiveros, ayan, milyon-milyon, no? Kanilang mga salin. Mga kababayan, kung nakita nyo po yung salin ni Bongo at ni Bato, ay mga maliliit lang po ang kanilang mga salin. Pero kung malaman po natin mga kababayan, may mga lumalabas pong intriga na paano po nagkaganon ang mga salin line napakaliit kung ang bahay pa lang nila ay daan-daan milyon na ang halaga. Oo. So ngayon mga kababayan, eto pa. 'Di ba? Ito pa ang nangyari mga kababayan, si Bato de la Rosa, no? Na paano nangyari nga ang salin niya ay ganun lang samantalang ang kanyang mga armas ay milyon-milyon ang halaga. Oo, punyeta mga kababayan. Milyon-milyon ang halaga ng armas ni Bato. Paano nangyari to? Tapos pinasinungalingan pa ng kanyang abogado na hindi daw armado si Bato. Pero kung malaman-laman ngayon, inilabas mga kababayan, inilabas ng PNP ang listahan ng armas ni Bato, ay, Diyos mio Marimar, milyon-milyon ang halaga. Diyos ko, 20 milyon mga kababayan ang halaga ng armas ni Bato. Armas pa lang yan, milyon-milyon na, paano pa ang bahay nila at ang pera nila. Ito po mga kababayan, inilabas po ni Attorney Jesus Falsis. Mula po ito sa PNP. Mga kababayan, Diyos mio Marimar, gabi no? Sabi pa ng abogado ni Bato na si Torion na hindi daw totoong dangerous at armado itong si Bato. Kasi mga kababayan, sinabi kasi ng NBI na mahirap po kasi ngayon tugisin si Bato kasi nga armado ito. Oo, at mahirap din po itong tugisin kasi baka may mga sibilyan na madamay at may mga guns. Ayan, mablilito ni Nilo po. So, ito po, mga kababayan, basahin ko lang kay Jesus Falsis na post po ito. Sabi niya, Attorney Israelito Torion, Senator Bato is not armed and dangerous. Sabing ganon. Sabi naman ni Jesus Falsis, paanong hindi armed and dangerous yung Bato? Former PNP chief yan. Tapos may 118 registered firearms. Vote short and long firearms. Resibo. Ito po mga kababayan, Diyos mio Marimar, kung makita nyo po yan, napakadaming resibo po yan. Oo, nakadita privacy po yan disclaimer lang, hindi nanggaling sa atin yan. Oo, kung nakita nyo po mga kababayan, grabe po, napakaraming firearms ni Bato. So paano nasabi nga ng abogado ni Bato na hindi ito armado? Samantalang ito, basahin ko mga kababayan. Ako, alam ko ng mga armas kasi ako, bata pa lang ako, alam ko magbasa ng mga baril, no? Hindi man sa pinagmayabang ko, alam ko po yung pangalan ng mga baril. At hitsura ng mga baril. At alam ko din yung bigat. So, eto na nga dito mga kababayan, no? Release license dito sa una niya, December 19, 2023, na kung saan ito ay Stribog 9mm pistol, no? Na may serial number, marami iba-ibang serial number to mga kababayan, no? Stribog, sa madaling salita, STRI-BOG, no, na pistol 9mm, no, na bigyan ng license noong December 2023. Ito pa, sunod, Camber, no, 45 pistol, na kung saan August 2024 din to. Rifle, ito pa, rifle mga kababayan, no, 5.56 mm. At ito pa, rifle, may OC, no? Diyos ko, grabe mga kababayan, may OC pa pala si Bato. Putang ina, kung makita, ito sa mga hindi nakakaalam, kadalasan po sa ginagamit ng baril ng Russia ay OC. Yan po yung brown ang hawakan na para siyang Armalite na semi-machine gun. Malakas po yan, mga kababayan. Meron siyang
rifle 56mm, meron siyang 45, meron siyang 9mm, meron siyang OC 9mm, no? Meron din siyang 556, no? Na kung saan meron pa dito pistol STI 40 naku po. Revolver, meron din siya dito 357 Magnum, putragis na yan. Ito pa revolver. GLCK, rifle, HKLN, pistol, Kember, pistol, Metrillo, nako. Mahirap to ito mga kababayan. Medyo malalakas tong kanyang mga baril. Meron pang Tomahawk. Diyos migo, may shotgun pa siyang Tomahawk. Ito yung isang kalabit mo, 2 bala ang lalabas. Meron pa siya ditong another revolver na naman, no, na kung saan lahat po ito ay may license. Marami siyang rifle, marami siyang pistol, at shotgun. 2 shotgun na. Rifle niya, sobrang dami, more than 10 na. Mga pistol, meron siyang small BB Armalite. Victor ang kaniyang naang pangalan. Shotgun, meron siyang small Armalite din, Wilson. May Victor, may Wilson, merong shotgun Verret, merong shotgun winch. Iba-iba to ha mga kababayan. Pag sinabi natin shotgun, medyo malalakas at ang mahal po ng bala nito mga kababayan. Sa shotgun pa lang, kulang-kulang ang isang bala mga kababayan sa shotgun ay nagkakahalaga po ng hindi bumababa sa 5,000. Alam nyo, ang bala ng shotgun mga kababayan ay halos basta parang ganito yata kulay. Sa mga hindi nakakaalam, kadalasan kasi sa shotgun medyo red, medyo brown, medyo orange, no? Ganyan ang color. Pero di ko lang alam kasi minsan may shotgun kulay blue, no? Yung parang meron pa nga siya ditong baril mga kababayan, yung nilalagyan niya. Alam mo yung parang bala, ang bala singlaki ng sardinas, yung ginagamit kadalasan ni Rambo at ni Van Damme. Nakikita nyo mga kababayan, yung bala na parang sardinas na sinusuksok sa ilalim ng Armalite. Nakita nyo yon? Yung kinakalabit, nasa ilalim, ganun. So, medyo marami-rami mga kababayan, no? At ito po'y nagkakahalaga ng almost 20 million plus. Di ba? Halos 20 million plus po mga kababayan ang halaga po ng kanyang mga armas. Tragis na yan mga kababayan, biruin nyo yan ha. Tapos ang kanilang mga salin mga kababayan, ang liliit lang. Tandaan ninyo ha, pulis yan, napaka-imposible. Napaka-imposible mga kababayan na hindi armado. Bugo lang ang maniwala kay Toryon. Diba? So ito pa mga kababayan, at ito na nga. Bukod kay Bato mga kababayan, bali-balita ngayon na si Bato ay nasa New York na. Tragis na yan. Ano na naman ito nangyari? Bureau of Immigration. Paano ito mga kababayan? Pero mga kababayan, ito po ay ni-revoke, no? Pagkakaalam ko, ni-revoke na po itong mga lisensya ng armas ni Bato ng PNP. At balita nga ngayon mga kababayan, si Bato de la Rosa ay nasa New York. Boss mio Marimar. Even if Bato has miniguns, he won't fight. He's a coward. Sabi nga ni Trillanes, hindi daw si Bato makipagputukan sa PNP kasi duwag daw ito. Eto mga kababayan ha. Nag-aaralan na ng Firearms License Revocation and Restoration Board ang pagkakansela sa lisensya ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa Philippine National Police. Ayon naman sa Bureau of Immigration, wala silang record na nakalabas ng bansa ang senador sa gitna ng usap-usapang nasa New York sa Amerika ang senador. May unang... Ayan na naman tayo ha, Bureau of Immigration ha. Ayan na naman tayo sa wala kayong record. Ayan na naman tayo sa wala tayong nakuhang documents himan-himan nangyari kaya ito sad to say, sorry to say disclaimer lang. Mga kababayan, tayo kasi mga Pilipino, hindi naman kasi tayo tanga hindi naman tayo tanga, hindi naman tayo loko-loko, hindi naman tayo uto-uto ng mga DDS. Kasi alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi naman kasi isang beses lang nangyari sa immigration yan. Kaya taga-immigration, hindi po namin masisi kung ang aming mga saloobin at ang aming mga point of view o reaction na masabihan kayong, ayan na naman tayo sa wala na naman tayong kopya. Ayan na naman tayo sa wala na naman tayong
dokumentong nakuha. Ayan na naman tayo ha. Kaya hindi niyo po maiwasan ang taong bayan na masabihan kayo ng ganyan. Kasi una, nangyari po kay Harry Roque yan. Paano po nangyari si Harry Roque na nakatakas na hindi dumaan sa inyo? Di ba trabaho ng immigration ang abangan ninyo ang port and airports? Di ba? Ayan na naman tayo, mga kababayan. Diyan na naman tayo sa sinasabing walang dokumento, walang nakuhang record. Ayan na naman tayo eh. Inaalala ninyo si Alice Guo Huaping, yung nagpakilalang Pinoy na Mr. Sir, hindi ko po naaalala, ma'am. Your Honor, lumaki lang pa ako sa farm. Naalala nyo yon? Putang ina, immigration, hindi nyo na kami maluko eh. Di ba? Ayan na naman tayo eh. Ayan na naman tayo. Ayan na naman tayo sa lukuhang ito. Sasabihin na naman, samantalang walang nakuhang dokumento, walang record na nakatakas si Bato. Ayan na naman tayo eh. Yeah. People are hired every minute on Diyos ko, LinkedIn. mga kababayan, Kasi kaya Pinag-aaral. mga taga-immigration, wag magalit ha. Kasi bakit? Kung hindi niyo gawain yung ganyan, edi sana si Harry Roque hindi makalusot. Edi sana si Alice Go hindi makalusot. Samantalang anong nangyari? Hindi mawawala sa isipan ng sambayanang Pilipino at taong bayan kung bakit masabihan kayong ayan na naman tayo ha. Di ba mga kababayan, paki-comment yes or no. Tama ba ako o mali? Di ba? Hindi tayo masisi ng immigration kung ang reaksyon natin ay ganyan. Bakit? Kasi nangyari na kay Alice Go yan. Biruin nyo ha, lookout bulletin, hold departure order, ending si Alice Go nakalipad ng Singapore, pumunta ng Malaysia, lumipad ng Indonesia. So ano yun, kwento lang? Ano yun si Alice Go? Santil mo lang, tumatalon-talon? Di ba? O di ba? Ang daming nag-comment, yes, tama. Continue. Kailangan ng Firearms License Revocation and Restoration Board ang pagkakansela sa lisensya ng mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa ayon sa Philippine National Police. Ayon naman sa Bureau of Immigration, wala silang record na nakalabas ng bansa ang senador sa gitna ng usap-usapang nasa New York sa Amerika ang senador. May unang balita si Dano Tingkungko. Siguraduhin nyo lang yan, immigration ha. Naglaho ng parang bula si Senator Bato de la Rosa mula ng lisanin ng Senate building noong May 14, ilang oras matapos magkaputukan sa Senado. Sabi ni Senador Robin Padilla, bumaba si de la Rosa sa Makati at doon sinundo siya ng kanyang sasakyan. May nagva-viral na post ngayon ng grupong nagpapakilala mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa New York at nagsasabing naroon umano si de la Rosa. Nako. Pero ayon sa Bureau Ito ha, ulitin ko lang. Ang mga nagpapakalat po niyan ay mga supporter ni Sara na si Bato ay nasa New York. Ulitin ko, disclaimer. Hindi loyalista, hindi kakamping ang nagpakalat, kundi ang mga fake news na DDS. Hindi naman po kami nagtataka. Bakit? Si Amy Marcos nga kinonfirma ng kapwa senador na fake news siya. Hindi na kami nagtaka kung sino ang nagpakalat niyan. Kasi una, mga kababayan, sabi nga ni Rafi Tulfo, matagal na ako sa media. Hindi ka maglalabas ng aligasyon kung walang supported documents. So, hindi po maglabas ang ABS-CBN, GMA News 5 ng ganitong issue kung wala silang pinanghahawakang source na may nagpapakalat. Diba? of Immigration, wala silang namomonitor na nakalabas ng bansa si De La Rosa. Patuloy na Sabi ng immigration, wala daw silang namomonitor na nakakalabas ng bansa si De La Rosa. Ganyan din naman ang sinabi nyo noon. Question pa nga kayo ni Risa Hontiveros, nasaan na si Alice Go? Ay, wala po kaming kopya, wala po kaming namomonitor na ganyan. Tapos ending si Alice Go nasa Indonesia na nangyari. 'Di ba? Wala po kaming nakuhang ganyan, wala po kaming namomonitor, wala pong nahuli ang Bureau of Immigration, wala po kaming nakuhang ganyan. Ending si Alice Go nasa Singapore, lumipad sa Indonesia. Si PBBM pa maka-aresto. Nakapagpa-aresto. ang mga tauhan ng BI ngayong nasa Immigration Lookout Bulletin Order ang senador.
Ganyan naman nangyari noon. Nasa immigration lookout bulletin din naman si Alice Go, pati si Harry Roque, si Cassandra Ong. Kita nyo nga si Cassandra Ong, paano nangyari yung nakakulong sa correctional, tapos ngayon nawala, nakalipad na ng bansa. Sige nga, tanong ko nga, immigration, sorry to say, paano nyo po i-explain yung kay Cassandra Ong? Sabi, si Cassandra Ong nakakulong sa correctional sa Mandaluyong. Tapos nung ichinik na itong si Cassandra Ong nawala. Nakalabas na ng bansa. Paano po nangyari yun? Sige nga, paano nyo po yun i-explain? Immigration, ilang beses pa ba kayo palitan ng liderato dyan? Ilang beses ba kayo palitan ng head dyan? Hindi na ba kayo nagbabago? Kaya nga sabi ni Mama Leni Robredo, ang pinaka-nangungunang korap sa ahensya ng gobyerno, Bureau of Immigration, DPWH, BIR, COA, diba? Ano pa? Ano pa mga kababayan? Customs. Putang ina, 5. Kaya lahat ng sinabi ni Mama Leni Robredo hindi nagkakamali. BIR, COA, Customs, BI, at DPWH. Kung naalala ninyo mga kababayan. Diba? Kaya dapat talaga, alam nyo, itong mga ganitong ahensya, kaya naman gawin ng Bureau of Customs yan na walang immigration eh. Diba? Kasi pareho lang yan sa barangay eh. Bakit ka magtatalaga ng tanod kung may pulis naman? Kasi pag gumulo ang barangay, tatakbo tanod. Tapos hindi naman kaya ng tanod sugpuin ang gulo, tatawagan si kagawad. Tapos hindi naman kayang sugpuin ni kagawad ang gulo, tawagan si chairman. Pagdating kay chairman, hindi rin kayang sugpuin ni chairman ang gulo, tawagan pulis. Ending pulis lang ang resolba ng problema. So bakit ka nagtatalaga ng kagawad, chairman at tanod kung pulis lang din naman ang makakapagresolba sa gulo? Kaya bakit ka magtatalaga ng BI or Bureau of Immigration kung may customs naman? Bakit ka magtatalaga ng customs kung meron namang pulis? 'Di ba? Ganun lang kasimple. Kaya nga mga kababayan, alam nyo po, katulad ng Senado, Kongreso, pag i-abolish yan, trilyon-trilyon ang perang matitipid. Tanggalin mo ang Kongreso, napakadami nila. Wala namang naitulong sa bayan kung di magnakaw. Trilyon ang matipid mong pangsahod sa mga yan. Sa Senado, ganun din. Trilyon, bilyon. Bilyon, trilyon ang matitipid kung i-abolish mo yung mga yan. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, sana balang araw hindi ako maging presidente. Bakit? Tatanggalin ko lahat ng ahensya na yan. Bakit? Sa barangay pa nga lang may kagawad kang 8, may chairman kang 1, meron kang sekretary, may treasurer, may iski kagawad pa, may iski chairman pa, may tanod pa. Tapos pag may kaguluhan, pulis lang din pala ang magresolba. Bakit hindi na lang pulis ang ilagay dyan? 'Di ba? Sa Amerika wala namang barangay tanod, may chairman ba, may kagawad ba sa Amerika? Wala, pulis, sheriff lang naman. O di ang laki ng natipid yung pampasahod mo sa mga kagawad, barangay chairman at mga sekretary. Ibili mo na lang yan ng ipondo mo na lang yan sa mga kalamidad, sunog, baha, lindol, tapos pulis na lang sahudan mo, tapos ang usapan. Di ang laki ng tipid. Continue. Sa ating mga international ports of entry and exit, wala po tayong recently recorded na biyahe po. Yung actual na nakita niyo May siya halimbawa sa LTO isang pa. airport, kailangan niyo siyang i-hold doon. We have to seek the confirmation with the relevant government agencies. Sabi ng isa pang abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, wala na siyang contact kay De La Rosa. After that, no contact anymore. Wala na palang contact, bakit ipagtatanggol nyo pa? Tapos kung ano-ano pang ilalabas ninyo dyan na wala siyang armas, hindi siya armado. Tapos ending, nilabas ng PNP, kumpleto pala sa armas, 20 million ang halaga. Diba? Kaya nga, minsan, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, imbis na tayo Pilipino magtulungan, tayo patuloy nagkapwa, nagdalaglagan. Diba? But I am in constant contact with the members of the family, always. Almost, almost every hour, nagka-communicate kami. Itinuturing ng NBI na armed and dangerous si De La Rosa, bagay na inalmahan ng kanyang abogado. Itinanggihan ng isa pa niyang abogado si Attorney Jimmy Bondoc. Ang NBI anya ang gumagamit ng armado mga tauhan para ipatupad ang arrest warrant na hindi pa napoproseso ng isang local court. Gihit pa ng abogado ni De La Rosa, hindi pa dapat ipatupad ang arrest warrant kahit ibinasura ng Korte Suprema ang hiling nilang temporary restraining order laban dito.
Ito Saan kaya nakakita si Jimmy Bundok na mag-aresto ka ng isang kriminal na may kasong crimes against humanity tas hindi ka magdala ng armas? Ano? Ang NBI magdala ng batuta, edi si Bato na puro bukol. Yeah? Oh, alam mo, hindi ko pa nakita sa Philippine court na kapag nag-aresto, walang kasamang pulis. Yeah? Hindi naman yan si Bato bata na ang dalhin mo doon ay DSWD. Si Bato po ay matandang hukloban na duwag yan. Kalbo, pulis po yan. Kaya Diyos ko naman mga kababayan, wala naman po siguro sa batas natin sa Pilipinas na mag-aresto ka ng kriminal na hindi magdala ng armas. Diyos ko naman, kung hindi nagdala ng armas yung NBI doon yung nagpaputok si Aplaska, edi ang dami nilang tama. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, kumanta ka na lang. Dami mo pang say. Kumanta ka na lang. Oo. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ayaw ko nga mag-abogado. Gusto ko man mag-abogado pero ayaw ko. Bakit? Kasi baka magkaroon ako ng sarili kong magkaroon ako ng sarili kong term. Parang singer lang yan. Magkaroon ka ng sarili mong genre. Gagawa ka ng, di ba? Baka kala niya let me be the one lang. Di ba? Parang singer lang yan. May sarili kang genre. Kung ang genre mo R&B, o di kaya rockstar ka, rockista ka, o di kaya pop singer ka, di ba? Ganon yan eh. Kaya ayaw ko eh. It's better to ganito na lang. Di ba? Sunod. Nako. Eto na, mga kababayan. Speaking of Bato de la Rosa. Ito pa, wag dalhin sa ICC, emosyonal na pakiusap ng misis ni Senator Bato de la Rosa. Nako, Ma'am de la Rosa, tanggapin mo na kasi yung asawa mo mayabang eh. Yung asawa mo, bring it on, make my day, Mr. Trillanes, ngal-ngal ka na ngal-ngal. Sumama ka pa magpusas. Ito pakinggan muna natin mga kababayan. May emosyonal na pakiusap ang misis ni Senador Bato de la Rosa sa hudikatura sa gitna ito ng umunoy political harassment na nararanasan ng kanyang asawa. Yan ang agenda report ni Jill. Buti nga yan, political harassment lang. Yung mga di umanong adik na pinagpapatay niya. Okay lang sana yung mga pinagpapatay nila, pinahiya na lang eh. At least yung kahihiyan pagkabukas mawawala eh. Pero yung pinatay diretsong walang due process, yun ang masaklap eh. Alam mo, sa totoo lang, Ma'am de la Rosa, asawa ni Bato, tanggapin mo na. Yung kahihiyan na yan, tanggapin mo. Bakit? Buong mundo yan eh. Imported kasi ang warrant ng asawa mo. Imported kasi ang kaso. Branded, sa madaling salita. Buti nga sa inyo, kahihiyan lang eh. Yung mga pinapapatay ng asawa mo noon, nung ang yabang-yabang niya kasi siya ang PNP chief, okay lang, kung ginanyan lang din, pinahiya lang ni Bato, ikaw adik ka, bungal ka na nga, adik ka pa rin, okay lang, matatanggap ng adik yun, at least di siya patay eh. Ikaw putang ina mo, lumubog na yung durog na yung bagang mo, wala ka nang ngipin, adik ka pa rin. Ganun. Okay lang, maintindihan ng adik yun, pero yung ipapatay mo, wala, hindi. Alam niyo, sa totoo lang, kahit mag-Serco Balintong yung asawa ni Bato dyan, kasi sabi niya pinapahiya ang pamilya or kanyang asawa, hindi mababayaran. Kahit pa 1 milyong tao ang magpapahiya dyan sa asawa mo at gawing katatawanan, hindi kayang bayaran ni Bato. Mga kababayan, parang nanay lang yan eh. Kahit ilang milyon beses ka magdasal, hindi kayang tugpangan, no? O hindi kayang tumbasan yung pag-iri ng nanay mo sa'yo. Ganon yun, mga kababayan. Kahit anong gawin mong pagdadasal, ilang milyong beses kang magdasal, hindi mo kayang lagpasan o tawag doon, tumbasan yung pag-iri. Ganun yun. Si Bandal. Wala akong alam talaga. Wala akong idea whether or not kung saan Kaibigan siya. ko, Sohil. Wala akong alam Sohil kung po. saan siya. Pero ang alam ko, nasa Pilipinas lang siya. Tulad ng isiniwalat ni Senator Robin Padilla, Isa pa to si nasa Robin. Pilipinas lang daw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Diyos ko. Ayon sa abogado nitong si Israelito Torion, Pag-sure mo, ha? laylo muna si de la Rosa Mm. dahil sa tinatawag nilang political harassment mula sa gobyerno. White
Political harassment, yun sa bang ginawa ni Bato noon at ni Digong, hindi ba political harassment yung ginawa? Yun bang ginawa ni Bato noon na kausapin yung mga nakakulong sa bilibid na mga drug lord para idawit yung mga kalaban nilang politician? Hindi ba political harassment yung ginawa niya kay Laila de Lima? Alam niyo, sa totoo lang dito din ako nagtataka, mga kababayan eh. Nung panahon na sila ang nasa pwesto, itong si Digong, si Bato, si Bongo, mga malalakas pat makapangyarihan. Di ba? Until now, makapangyarihan naman sila. Biruin mo, may waran ka pero nakatakas ka pa. Hindi ba yun political harassment yung pinagagawa nila noon na pauwiin si Jid Mabilog para ituro si Maruhas na drug lord? Hindi ba political harassment yun yung ituro mo si Laila de Lima na drug protector at ipinakulong mo ng almost 7 years? Hindi ba political harassment yung ginawang ganon? Buti nga si Bato ngayon ginawa lang katatawanan eh. Pero yung kay de Lima noon, nagtiis si de Lima sa loob ng kulungan for almost 7 years. Lumaya si Jid Mabilog sa Amerika, nag-asylum dahil sa ginagawang pangpapahiya ni Digong. Kung alam niyo kung paano si Digong magpahiya noon, putang ina, yung mga sinasabing political harassment na yan, wala yan. Is he doing this because of the harassment, because of the executive decision to go against him, even Executive decision na naman, si PBBM na naman if there is no actionable warrant of arrest yet? Para rin kay Torion, malaking pagkakamali ang paniniwalang pwede nang ipatupad ang ICC warrant laban sa senador dahil lamang sa hindi paglabas ng TRO ng Korte Suprema. Alam niyo, sa totoo lang, maniwala na sana ako nitong mga to eh. Pero bakit yung mga previous case na hinahawakan nila, hindi man sila nanalo, so bakit natin sila papaniwalaan? Di ba, mga kababayan? Yung paglabas ng ICC warrant, ang sabi illegal yan. Paglabas ng ICC warrant, ang sabi hindi dapat gawin yan kasi hindi galing sa local court. Okay lang kung sabihin ninyong ganyan. Kung ang kanyong mga hinahawakan katulad ni Kibuloy, napalaya nyo si Kibuloy, hindi nyo palaya si Kibuloy. So paano naniniwala ang tao sa inyo na tama ang sinasabi ninyo bilang abogado? Diba, Ma'am Lilito Nini? Sasabihin, mali yan, nagpa-implement kayo ng warrant to pare sa ICC, hindi po nanggaling sa local court yan. Kasi foreign court yan, hindi po foreign court ang ICC ha, International Criminal Court po sila. Korte po silang pangkalahatan, hindi po sila foreign court. Pangkalahatan kasi sinang-ayunan po yan ng iba't ibang bansa. Hindi naman mabubuo ang International Criminal Court kung walang mga bansang sasang-ayon yan na buuhin yan. Diba? At saka, masasabi ko na mali ang International Criminal Court na nag-implement ng warrant kung ang inyong mga previous na kaso ay naipanalo ninyo, hindi nyo nga mapalaya yung mga dati ninyong kliyente. Parang si Bantot tuloy. Parang si maliit na abogado lang yan, yung Pacquiao ba yun? Napakadaming hinahawakang kaso, hindi naman nananalo, tapos apakayabang. Ang sabi, magaling ako, matalino ako, pero napakadaming hinahawakang kaso, hindi man na ipanalo. Di ba? Tapos sasabihin sila ang tama. Kita nyo yan? Kami ang tama, magaling kami, mali kayo. Pero yung mga previous na kasong hinawakan nila, hindi naman na ipanalo. Di ba? Paano maniwala ang tao sa inyo? Yung hinahawakan yung kaso noon, hindi nyo nga napalaya-laya si Kibuloy. Wanag niya, wala pang pinal na desisyon ng SC kung talagang actionable na ang warrant. Walang pinal na desisyon, nilabas na nga na binasura ng Supreme Court kanina lang, nilabas ng Supreme Court kanina, binasura ang hiling na TRO kasi lack of merit. At anumang pagmamadali, aniya sa pagsilbi nito, ay posibleng paglabag sa due process. Wow, posibleng paglabag. Tapos sasabihin nyo naman, kinidnap si Bato. Saan ka nakakita ng kidnap? Saan ka nakakita ng kidnap? Tapos mapupuntahan ng abogado at nakakausap ng abogado. Ang kidnap, yan yung ang cellphone lang nakakausap. Dalhan mo ko 100 million ransom. Yan yung kidnap. Pero kung ikaw mismo nakakausap at nakachat mo, hindi kidnap yan. Sa aming palagay po, with utmost due respect, parang maling-mali po yun. Kasi iba po ang provisional remedy sa main prayer, sa main case. Ang na-decisionan yung provisional remedy. Emosyonal naman ang panawagan ng asawa ni Senator Bato na si Grace Nancy de la Rosa. Sa isang social media post, nanawagan siya sa hudikatura na huwag maging accessory sa posibleng pagdala sa kanyang asawa sa ibang bansa, na aniya'y wala namang jurisdiksyon sa Pilipinas.
Huwag na raw sanang Yan naman ang mahirap sa inyo. Walang jurisdiction sa Pilipinas. Akala nyo man mga abogado kayo. Ano bang alam niya? Na walang jurisdiction sa Pilipinas. Kung walang jurisdiction, ba't napadala doon si Digong? Di ba? ulit ang sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginawa niya ang lahat para mailigtas at mapauwi ang mga distressed OFW. Nanawagan din siya ng pagkakaisa at mas malakas na pagtatanggol, hindi lang para kay Senador Bato, kundi para rin sa buong bayan. Oh, yun naman pala, nanawagan ka para sa sambayan ng Pilipino eh. Eh di dapat inisip mo rin yung mga nabiktimang pinatay ni Bato noon na walang due process. Oh, yun ba mga adik na pinatay? Ano bang due process kapag nakakita ka ng adik? Di ba, arestuhin, ikulong, kasuhan. Pag hindi nanalo, kulong. Pag nanalo, laya. Di ba? Ganon ang due process. Oh. So, tama ba? Due process ba ang binaril tapos sabihin ng laban? Ang taong namatay, kanan ang ginagamit pang sulat, pero yung baril nasa kaliwa. How could you fight cops when you using left hand while you are right-handed? Diba? Oh, English yun na. Ang hirap mag-English. 1 month kung pinag-isipan yan. Para sa agenda, Jill Sibandal, BNR News Channel. Diba? Ay, naku. Ayaw ko na mag-react sa mga ganyan. Masasaktan lang kayo. Di ba? Oo, ganun yun mga kababayan. Oh.